Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Tayong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. CIA with BA. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to CIA with BA. Maupay nga gabi iyong tanan. Ako po si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan. Kakampi nyo sa batas, ipaglalaban natin ang totoo at patas. Yay! Ako po ang inyong Ate Pia, kampiyon ng mga kababaihan at kabataan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa studio at sa lahat ng nakatutok sa kanilang mga bahay. Maraming salamat. Mahal namin kayo. Ang dami nating tatalakayin, pag-uusapan at marami na naman kaming matututunan ngayong gabi. Kuya Alan, ano ba ang ating case-to-face? Ang problemang magkapit-bahay. In this case, no, na may mental health issue. Yung anak po ni Manang Pelisa, nakakabulahaw siya, nagwawala, nagdadabog. Kaya lang naman po kami nagrereklamo para po matulungan yung anak niya maipagamot. Payong kapatid naman, Ate Pia? Isang nanay na humihingi ng tulong dahil yung kanang anak sa laro-larong mga bata na baril ng pellet gun sa mata. Hindi po siya nakakapasok. Yung lens niya po, artificial na po. Doble po yung paningin. Ngayong araw, meron tayong yes or no. Ito yung mga katanungan na common questions. Mabilis ang kasagutan ni Kuya Alan at saka ni Ate Pia. Sa dulo ng ating palabas ay meron tayong Alan Pia Pick. At merong mga regalo ang lahat. Kaya walang uuwing talunan, ika nga, dito sa ating munting palabas. Kaya dyan lamang po kayo tumutok. Dito lamang po sa... May problemang legal ka ba? Gusto po namin kasing sana maibalik sa amin yung kustodiya ng bata. Kung paano ko po kukunin sa kapatid ko po yung mana po namin. Kailangan niya ng pera, handa siyang sirain ang buhay ng iba, aalisan niya ng asawa. Kung papakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Soledad, Margie, maraming salamat sa inyong panahon. At maraming salamat sa inyong tiwala sa aming programa. Ano ang inyong kwento? Ano ang inyong inirereklamo? Ako po, Tito Boy, ang nireklamo po kay Alvin, yung minsan po kasi yung anak ko, natadya kanyang 3 years old, bigla pong umiyak, siguro nasakta kasi ang lakas ng pagkasipa. Tapos nung nakaraan naman po, yung bata rin doon, tinadyakan niya rin. Tapos yung mamang tricycle, sinapak ni Alvin. Ang ano ko lang sa kanya nananakit. Tapos yung minsan nakakabulahaw siya, nagwawala, nagdadabog. Sino si Alvin? Yung anak po ni Manang Pelisa. Pag sinabi mo naman po sa nanay, galit pa. Ano-ano pa sasabihin ng nanay. So daw pabayaan na lang. Sabi ko, hindi naman pwedeng pabayaan. Lalo at nananakit pa. Si Nanay Felisa at saka si Alvin Magnanay ay po. magnanay at sila ay kapitbahay ninyo. Opo. Ano po, kasama ko sila sa bahay kasi pinapatira lang po kami doon Kasama mo sa bahay. sa bahay ang mag-ina. Opo. Pero si Alvin lagi pong wala doon, minsan lang umuwi. Pag umaalis si Alvin, sa inyong pagkakaalam, saan siya pumupunta? Naggagala lang po, tapos pagka uwi na naman. Mga ilang araw ito?
Minsan isang araw bago siya umuwi, pero minsan umuwi rin naman. Minsan isang linggong di umuwi. Hanapin pa yung nanay kung saan. Tapos pagka madaling araw, 1:00, 12:00 hanggang 3:00, nagwawala. Tinanong ng asawa ko, pinuntahan at inawat. Nagalit pa yung nanay hanggang sa nagkasagutan yung asawa ko at yung Manang Felisa. Siyempre, iisa kayong bahay. Opo. Soledad, ikaw, ano naman ang iyong reklamo? Ay, ako naman po, ang reklamo ko naman po, nung may tindahan po kasi yung nanay ko pong kapraso. Yung pag pumupunta po siya doon, nagnanakaw po ng tinapay, mga candy, tsaka po yung kahakang sigarilyo. Tapos yung isang anak ko din po, tinadyakan niya rin po, kaya po natakot yung anak ko, hindi na po lumalabas. Yun po, tsaka naaawa po ako sa kay Nanay Felisa. Naaawa ka kay Nanay Felisa na nanay ni Alvin. Opo. Lagi po kasing tumutulong. Lagi kang tumutulong sa kanya. Opo. Naawa ka kay Nanay Felisa pero wala kang magawa at nagrereklamo kayo ngayon sa kanya laban sa kanila. Hindi po. Kaya lang naman po kami nagrereklamo para po matulungan yung anak niya maipagamot. Kayo ba'y dumulog na sa barangay? Opo. Anong nangyari, Soledad? Wala po. Wala pong aksyon. Anong sinasabi nila? Hindi po daw nila kayang tulungan kasi mababa lang daw po ng barangay. Mababa ang? Yung income po. Hindi po nila kayang tulungan. Sa inyong pagkakaalam, ano ba ang problema ni Alvin, Soledad? Dati pong gwardiya po yan eh. Iniwan po siya ng niya. Kinakasama po, parang na-depress po yung utak. Kaya kung maipapagamot po yan, gagaling pa po yan. Kasi matino naman po siya eh. Kung talaga pong si Raulo yan, hindi po manghihingi na sigarilyo po yan eh. Tsaka hindi po nyo po makakausap. Pag kinausap nyo naman po, matino eh. Pag ordinaryong kinakausap, sumasagot ng maayos. Opo, kilala naman niya po yung mga tao po sa amin. Ang mga pangalan. Opo, kilala niya naman po eh. May nais kang sabihin, Margie? Minsan wala naman talaga sa yung isip niya. Wala talaga sa tama. Yung nakaraan, nanay niya, binato yata ng timba. Nung sinaway naman namin, ako naman po inabol ng pinggan. Babatoy naman din ako. Dahil? Inaawat ko kasi nasasaktan yung nanay. Bali, pag sinasabi mong kayo magkasama sa isang bahay, anong ibig sabihin? Kayo nasa isang bahay? Opo, isang bubong po kami pero yung bahay po namin may parang kwarto-kwarto. So, dingding lang talaga ang pagitan Opo, ninyo? dingding. Pag sinasabi niyong siya'y maingay, nagsisisigaw, ano yon, Soledad? Pagka po gano'n, gutom po yun. Hindi po kumakain ng gabihan. Nalilipasan po ng gutom. Madalas ba malipasan ng gutom? Minsan po kasi, pagka po binibigyan ko yung nanay niya, wala naman po, tinitiran siya ng pagkain. Di rin naman po nakakain, napapanis lang. Malamang, pag may pagkain din yung ina, ay ibinibigay pa siguro sa anak. Naghahati po sila sa binibigay ko po. Ano ang hanap buhay ni Nanay Felisa? Nagtitinda lang din po ng gulay. Ito ba'y araw-araw? Pagka po binibigyan ko po ng paninda po araw-araw, nakakapagtinda po siya. Pero pag wala rin po akong paninda, wala rin po siyang paninda. So pag walang paninda, wala ring nakakain? Wala rin po nakakain. Ito ho ba'y normal na pamumuhay Opo, sa inyo? normal po yan. Sa kanya po. Sa kanila? Opo. Maaring isang dahilan yan kung bakit nagkakaganoon si Alvin. Sinubukan nyo na bang kausapin si Nanay Felisa? Kayo, yung magkakaharap bilang magkakapitbahay, bilang magkakaibigan? Pag kinausap mo, galit pa. Galit pa sa amin. Sabi namin, Manang, ano kayang pwede niyong gawin kay Alvin? Sasabihin pa niya, bahala kayo. Alam niyong baliw, pinapatulan niyo pa. Ganun pa siya. Kayo, Soledad? Sa akin naman po, hindi naman po nagagalit si Manang. Ang inanungan niya po, kung paano daw siya tulungan. Sabi ko, di pagka may lumapit sa atin, namingi tayo ng tulong. Bukas ba siya sa tulong? Opo, gustong-gusto nga po niyang tulungan yung anak niya. Gustong-gusto nga po maipagamot para sakali daw pong gumaling, makatulong pa sa kanya. Para na din po sa kaligtasan ng mga bata dun sa amin. Sana'y may magawa tayo tungkol kay Nanay Felisa at kay Alvin. Pero maraming salamat muli sa inyong pagtitiwala sa amin. Nanay Felisa, maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa amin dito sa CIA with BA. Alam niyo po na yung iyong mga kapitbahay ay nagrereklamo po tungkol sa inyong anak na si Alvin. Alam niyo po yan? Opo. Oo. Nasabi nila na may mga pagkakataon na
may pakiramdam silang hindi sila ligtas dahil minsan siya'y nananakit sa mga bata, minsan siya'y kumukuha ng mga paninda, at lahat ng ito na sigurado po ako'y narinig niyo na po. Opo. Ano po ang nais niyong sabihin, Nanay? Sinabi ko naman po sa kanila na pasensya na po kayo kasi hindi naman siya normal. Naghingi lang pa ako ng tawad sa kanila. Ganun. Nananakit ho ba si Alvin? Minsan lang po yun. Minsan lang po kasi yung bata, pinaglalaroon si Alvin. Binibiro nila si Alvin, Oo, kaya si Alvin naman ay nagalit. nagagalit. Opo. Pero sa iyong paniniwala, kung hindi naman lulukuhin nila si Alvin o bibiruin, hindi naman mananakit. Hindi po. Basta tinitingnan lang yung mga bata na naglalaro, ganun lang. Kayo lang po ang nag-aalaga kay Alvin? Opo. Iniiwan ko lang siya doon. Hindi naman siya sumasama. May alam ho ba kayo, Nanay, kung bakit nagkaganoon po ang inyong anak? Hindi ko lang po sigurado. Opo. Sabi nila, parang kinulam ba nung asawa kasi nagkahiwalay sila eh. Nagkahiwalay sila nung kanyang asawa at doon nagsimula. Opo. Pero noong siya'y ipinanganak niyo po, wala naman hong problema si Alvin. Wala. Oh. Nag-aral pa nga yun, sir. Nag-aral. May mga pagkakataon bang kinakausap niyo po si Alvin? Opo. Yung narinig ko na sumipa nung mga bata, ang sabi ko, Alvin, huwag mong ulitin pa ha. Kasi pagka inulit mo yan, makukulong ka. Eh, nakakinig naman po siya, tango ng tango. O, hindi ibig sabihin, nakakaintindi. At hindi na niya inulit? Hindi na. Kayo, Nay, walang panahon na halimbawa siya'y wala sa kanyang sarili, kayo'y nasaktan niya? Hindi naman. Hindi po? Hindi. Hindi naman siya nananakit sa akin. Nanay, may mga panahon daw na pag ikay may pagkain, ang pagkain mo raw ay ibinibigay niyo pa raw sa kanya, sa iyong anak. May mga panahon daw na may mga araw na hindi nakakakain kayo. Totoo ba yun? Hindi naman. Araw-araw kayo may pagkain? Opo. Kahit kunti na lang, pagsalo-saluhan namin yon. Kahit konti, sabi nila, naghahati pa raw kayo ni Alvin. Oo. Pero araw-araw, meron ho kayong nakakain, Nanay? Mayroon. Pero ganun lang, parang palipas, gutom lang, ganun. Kasi wala naman akong kakayanan na mag-ano kami ng maraming pagkain. Kasi mahirap lang kami, sir. Araw-araw, Nanay, may napagkukunan ka ng pagkain? Kung makatinda ako. Pag hindi ka ho nakakatinda? Pagka, halimbawa, nagtinda ako, maninigurado na kami ng pagkain, mga bigas, ganon, pag mga ulam. Para doon sa mga araw na wala kang paninda, Opo. meron kayong maisasaing. Opo. Nanay Feliza, hindi ho kayo napapagod? Napapagod din po, sir, kasi matanda na ako. Opo. Saan ho kayo kumukuha ng paninda, Nanay? Maangkat lang ako sa mga may tanim. Tapos, yung tubo, ibigay ko na sa kanila yung puhunan. At saan niyo po ibinebenta ang inyong mga gulay? Sa bayan pa? Sa bayan po. Kayo po'y naglalakad ng ganung kalayo? Opo. Hanggang ngayon po, Nanay? Sa palengke niyo ibinebenta yon? Minsan, naglalako ako. Sa palibot? Sa bayan na. Sa bayan? Opo. Umiikot po kayo doon pagkatapos maglakad ng mahigit 1 oras? Opo. Kasi, alam mo, sir, naglakas na lang ako ng loob dahil wala namang tumutulong sa amin. Siyempre, yung anak ko na si Alvin na mayroong kapinsanan pa rin sa utak, ilalalayan ko na lang. Kahit na hindi ako kumain, basta makakain lang yung anak ko. Mahal ko ang anak ko. Nanay Feliza, ano po ang inyong dasal sa Diyos? Panginoon, bigyan mo ako ng sapat na kabuhayan para sa amin, sa aking pamilya. Maawa ka ikaw sa amin at may kapinsanan pa yung anak ko. Ganon lang po. Para kay Alvin, ano po ang nais niyong mangyari? Ang nais kong mangyari doon, mapagaling si Alvin. Kahit mahiwalay po sa inyo?
Opo, basta lang siya makabalik sa akin kung maayos na siya. Pero kung siya'y madadal halimbawa sa ospital, kayo'y payag, kahit mawalay siya, panandalian sa iyo, kaya niyo ho yan. Opo. Oo. Pwede ko naman siyang puntahan. At dalawin. Opo. Okay sa akin. Nanay, maya-maya lamang po ay kakausapin natin si Kuya Alan, Ate Pia. Tingnan natin kung anong ating magagawa. Po, sir. Maraming salamat, Nanay Felisa. Salamat din. Kami nagbabalik po dito sa CIA-UBA. Kasama pa rin po natin Kuya Alan, Ate Pia. Narito po si Nanay Felisa, Soledad, Margie. Merong problema na ako personal ang nais ko sana'y maayos sa pag-uusap na ito. Well, unang-una, Kuya Boy, no? Ibang klaseng complainant itong mga to eh. Dahil si Soledad at si Margie, tinawag nating nagreklamo, pero actually, nagmamalasakit. Nagmamalasakit. Pinapakinggan ko sila, Nay, no? Unang-una, concern sila sa'yo. Iisa ka lang na nag-aalaga kay Alvin at mukhang alam nila yung sinabi mo na hindi ka kakain hanggang makakain siya, no? So, having said that, Nanay, siguro yung first question to solve the problem, may nakapagpatingin na ba si Alvin sa doktor? Hindi pa. Hindi. Kasi sinasabi kanina ni Soledad ata, no, at ni Margie, ang kutob nila, yung intuition nila ba, ay kayang gamutin or kaya ni Alvin maka-recover. So kung pasasamahan po namin si Alvin sa doktor, papayagan nyo po at pwede nyong kausapin yung anak nyo or samahan. So baka gusto nyong sabayan na yung anak nyo na magpa-check up kasi nga, bilib ako sa iyo, 72, ganun kalayo ang nilalakad nyo, pag-alaga sa sarili, sa inyong anak. Pero syempre po, iba na rin yung nakakapagkonsulta sa doktor, hindi po ba? So okay naman po yon. Okay naman. Kasi tingin ko po first step yon eh. Kasi iba sa mga mental health problems, of course, hindi kami doktor, no? Mga abogado kami ni Ate Pia. But it's a given fact naman, di ba, that there are some illnesses na nagagamot with medicine. Yung iba naman po, iba din yung mga treatment. Pero it all starts with diagnosis, di ba? It all starts na makita siya ng doktor. Magpatingin. And then magpatingin, di ba? Tapos sabi nga ni Soledad kanina, pagka maingay sa gabi, baka kasi gutom kasi nalipasan ng gutom, di ba? So pati yun kasi nakikita ng doktor yon, of course, to the proper blood test and everything. Kasi, you know, kung makaka-recover at mapapagamot si Alvin, yung tatlo niyong nireklamo ay makakatulong. Tulong kay nanay, kasi naawa din kayo kay nanay na cargo niya lahat. Pangalawa, mas safe sa mga bata sa lugar niyo. Pangatlo, dahil gusto niyong matulungan si Alvin na matulungan yung kanyang sarili. No? So, yun ang aking recommendation na we focus muna on the medical treatment. But si ate nga, ang daming tanong tungkol sa kabuhayan niyo because nga, she's very interested, hindi lang sa inyo, but yung mismong barangay niyo. Community. Ate Pia, Kuya Alan, bago lang tayo mapalayo, ang sabi lang ni Nanay, Nay, di ba sinabi niyo po na basta pumapayag siyang ipagamot si Alvin, basta ibalik lang sa akin Ibalik sa pag kanya gumaling. at madalaw niya. At madalaw diba? niya, Oo. mapuntahan niya, okay sa kanya. Hindi mo nakikita, Kuya Boy, pero yung ngiti ni nanay, tingin ko ngiting may pag-asa. So, kaya ayaw namin na itong munang issue na to. Sabi nga ni Kuya Boy, bago tayo malayo, dahil dami namin gustong itulong sa inyo eh. Doon muna tayo, doon sa dahilan kung ba't kayo napunta dito sa atin. Lahat po kayo, maniwala kayo at hindi, nasa batas siya na ang bawat tao may karapatan sa katahimikan at sa dignidad sa kanilang komunidad. So, kayo bilang isang dakilang nanay, may karapatan kang makuha ang respeto ng mga kasama mo. Ang anak mo din, may karapatan din na gano'n, na alagaan din ng komunidad. At kayo rin, may karapatan din kayong respetuhin at magkaroon ng katahimikan. So lahat naman kayo, lang naman ang hinahanap nyo, di ba? At nandito po kami na kahit labas na ho sa legal, gusto naming makatulong. So dadalhin po natin na kasama ho ang inyong pagbibigay ng pasya na patingin siya. And ito naman humang kasama nyo, iyak ng iyak sa pagmamalasakit sa inyo.
talagang naiiyak po siya na nakikita kayong yung pagmamahal na binibigay nyo sa anak nyo, pag-aalaga nyo, pati ho paghirap nyo. Kaya mahal ho kayo ng inyong mga kapitbahay. At gusto lang nila talagang matulungan ang anak ninyo. At may DSWD question ako kay Nanay Felisa. No? Nakakatanggap ba kayo ng pension galing sa gobyerno, sa DSWD? Hindi pa. Okay. Kasi, di ba, ate nga, nasa batas yan. Ang problema, Kuya Boy, there's not enough money yearly appropriated for all those who are qualified and according to age. Pero ang pangako ng DSWD, in accordance with need, no? Meaning kung mas mahirap at mas indigent, kasama at uunahin sila. Kasi that's part of the social protection kasi hindi naman lahat may SSS. And napakaganda naman response ni Secretary Rex na isa yun sa kanyang priority at tinitignan. I think yung mga katulad ni Nanay, yes, ang daling sabihin na anong pwede inegosyo, bigay natin. But she's 72 eh. Right. Diba? So sino pang bang bibigyan mo ng pensyon kung hindi yung mga nasa ganun na situation? In your case, okay, kung meron kayo pong kapitbahay na alam nyo may diferensya sa pag-iisip, tama yung una nyong ginawa. The first thing is to talk to their guardian, to say na may problema. Kung he or she is a harm to others or harm to themselves. Yung isa mong tatakbuhan din dyan, yung barangay. Yung isa, syempre, police, but also yung DSWD, no? Kasi meron ngang pondo yan for situations na yung individuals are in crisis, no? Kasi Kuya Boy, minsan, halimbawa, pag sinabing a person in crisis, na-diagnose na kailangan ng gamot, so pwede lang bigyan. Pero katulad nila Nanay, hindi nila alam kanino lalapit. At kahit na alam mo kung sinong lalapit, wala namang pamasahe para pumunta doon. At kung meron ka mang pamasahe papunta doon, iniisip mo. Baka pagdating ko doon, baka hindi sakop yun. Yung iba, baka hindi nga alam na may PhilHealth and everything, no? So, yung advice ko sa lahat ng ating mga barangay, sa lahat ng ating mga barangay health workers, nutrition scholars, ang ating po mga frontliners, yung information campaign, believe me po, sa ngayon, napakaraming pondo, napakaraming programa, but you'll have to know how to access it. Diba? So in this case, CIA with BA will personally help, no? Not only Nanay Felisa and Alvin, gusto nga ni ate mapapasyalan yung barangay nyo and to see anong training o livelihood na pwede. Yun sigurong isang ate na pwede natin anuhin sa DILG na talagang sa mga barangay level, malaman nila na may ganitong programa, no, na pwede nyong puntahan pag kailangan nyo na talaga. Ang idadagdag ko na lang doon, katulad ng sinabi ni Ala na, yun nga, nagsabi din kayo sa barangay, sabi ng barangay, walang magagawa, di ba? Lahat ng tinulungan natin, Kuya Boy, in fairness, ang laki ng tulong ng mga barangay nila, di ba? Yung, kumbaga, they make an effort. Ang grabe ang trabaho ng barangay. So what I want to add sa sinabi ni Alan is, pag narinig din tayo ng mga barangay officials na napapanood ang show natin, they can also get in touch with us. Kasi I feel bad that ang pakiramdam ng barangay, wala din tayong magagawa. Yung feeling lang na layo tayo, mahirap lang tayo na barangay. Diba? Low income tayo. Ayoko nang yun ang sagot eh. The low income kayo, the more na kayo dapat ang makatanggap ng tulong. Ang last lang na idadagdag ko, hindi naman po ito sa inyong sitwasyon na Feliz kasi wala naman ho akong narinig sa inyo na ayaw nyong ipagamot ang anak nyo. Pero sa ibang nakikinig, sa ibang may kakilala, may kapitbahay na tingin may mental health issues, baka nawala sa sarili o kung ano pa man yun, ang nasa batas natin ay guarantee na bibigyan ang isang pasyente ng mental health o yung may problema sa utak ng humane treatment. Kung sa ano yung dapat gawin, mga treatment, merong mga tanggap na treatment at yung hindi pwede, hindi naman ho ginagawa yun. Assurance ko lang yan sa public na nakikinig sa atin. Tutulungan namin po kayo sa anak ninyo and then sana po yung kalagayan niya yung madali palang mabigyan ng lunas. At hindi lang yun, gusto sana din namin makatulong sa buong barangay ninyo. Baka pwede natin tanungin si Soledad at si Margie, anong gusto niyo sabihin kay Nanay? Kasi nga, pinapakinggan ko yung mahal niyo si Nanay eh. Gusto ko lang sabihin kay Manang na si Alvin matulungan na para sa kalagayan niya rin, para niya siya kahit na siya magtinda, kahit papano, makakain siya. Tapos gusto ko na rin na mapagamot si Alvin para po sa kaligtasan ng mga
bata po sa amin, tsaka dun sa kaayusan po ni Manang sa sarili niya. Ikaw naman, Soledad. Ganun din po. Kasi naawa po kasi ako sa kanya. Kaya sorry pong mapagamot yung anak niya para kung sakaling pong gumaling, makatulong po sa kanya. Para hindi na po siya naghahanap buhay. Alam kong lampas na yung Mother's Day, ha? Pero bago kayo umalis, may konti din kami regalo. Ilabas niyo si nanay. Pero kasama kayo. So mag-Mother's Day kayong tatlo dahil naging mabuti kayong magkakapitbahay at magagaling na nanay. Anong nais niyo pong sabihin, Nay? Ngayong naririnig mo itong pag-uusap, si Margie, si Soledad, Ate Pia, Kuya Alan, anong nais mong sabihin, Nanay Feliza? Sabi ko lang naman sa kanila, matulungin din naman sila, kaya lang wala silang kakayanin na maitulong sa amin. Diba? Pero ngayon, ipapagamot si Alvin at pati na rin ikaw magpa-check up ka, Nanay. At doon tayo magsisimula. Tapos bibisitahin pa ang lugar para matingnan kung paano matutulungan ang magkakapitbahay para doon tayo lahat mag-umpisa. Maraming salamat sa pagtitipo ng mga mababait. Maraming salamat. Kami magbabalik po dito sa... Matapos ang programa, binigyan ng CIA with BA ng isang espesyal na post-Mother's Day treat si Nanay Feliza, kasama sina Margie at Soledad. Hinandugan rin sila ng cash assistance para pambili ng bigas at pagkain na maiuuwi nila sa kani-kanilang mga pamilya. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin ang CIA with BA upang malaman ang mga posible pang maibigay na tulong sa komunidad ni Nanay Feliza bukod sa pangakong mga programang pangkabuhayan. Higit sa lahat, naipasok na rin si Alvin sa National Center for Mental Health kung saan siya ay nagpapagaling. Salamat po, Kuya Boy, Kuya Alan, Ate Pia, sa tulong ninyo sa amin kay Alvin. Maraming salamat po sa bumubuo ng CIA. Sa ngayon po ay safe na po yung kalagayan po ni Alvin. Yun lang po, maraming salamat po sa staff ng CIA. May problemang legal ka ba? Gusto po namin kasing sana maibalik sa amin yung kustodiya ng bata. Kung paano ko po kukunin sa kapatid ko po yung mana po namin. Kailangan niya ng pera, handa siyang sirain ang buhay ng iba, aalisan niya ng asawa. Kung papakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Ako yung abogado niyo. Magpapakamatay ako para makuha niyo yung anak niyo. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Oh, eto nga nangihingi ng payo yung magulang. Mabubulag yung anak niya dahil nabaril ng pellet gun sa mata. Ay! Iyan yung humihingi ng tulong sa Facebook page ng CIA with BA. Alam ko yan. Pero alam mo, Bes, ang OA mo. Grabe ka naman. Hindi naman mabubulag kasi nadala naman sa ospital. So, naagapan. Kahit sa mata? Sandali. Okay. Alam naman nating lahat, di ba, kung gaano ka-sensitive ang mata. Yan! Oo, so kung matamaan yan, baka mamaya magkaroon ng lifetime damage. Mismo! Well, actually. Alam nyo, narinig ko, naagapan naman daw. Ang hindi naagapan, yung financial assistance ng nanay nung nakabaril. Ay, ibang usapan Bakit para yan. kasalanan nung nanay yung nakabaril? Laro ng mga bata yun. Kasi nga, sila yung guardian. Oh, wait. Parang yung nagsabi sa barangay. Ano sabi? Kaya nga daw hindi siniseryoso. Oy, wait lang. Paano hindi siniseryoso? According to my source... Sino ba yan? Source mo? Okay. Nagbabayad naman daw nag-aabot naman sila, tsaka sila pa nga yung naging dahilan para magkaseryosohan sila sa barangay. Dami-dami yung sinasabi. Sorry po. Medyo
liku-liku na ang kwento. Narito ang sulat ni Carol. Tama, dito manggagaling kung ano talaga ang nangyari. Basahin natin. Good morning. Ito'y tama ka sa Facebook. Tumama ka doon. Sa ngayon, hindi po ako makatulog dahil sa problema na nangyari sa anak ko. Maari ko po ba ilapit ito sa inyo? Share ko lamang po, last December 26, 2022, nabaril po ng pellet gun. Katulad ng sabi, sa itim mismo ng mata ng anak ko na 9 years old pa lamang noon. 10 years old po ang nakabaril. So 9 years old ang kanyang anak, 10 years old yung nakabaril. Mahirap kasi hinga ng share ang magulang. Kahit may kasunduan kami sa barangay. Sa ngayon po, kakatapos lang ng operasyon ng anak ko dahil sa pagbaril ng pellet gun. Hindi pa rin po maayos ang mata kahit naoperahan na. Sana matulungan niyo po ako ng malaman kung may laban ba ako kung magkakaso kami. Hindi ko habol ang magbayad sila. Ano po habol? Anong habol? Ang gusto ko po ay justice. Para sa mata ng anak ko, nadala na niya for life ang damage. Sana matulungan niyo po ako. Salamat po, Carol. Ayan po, maraming salamat. Narito na po tayo sa Payong Kapatid. Narito po ang isang kababayan ho natin na nais humingi ng Payong Kapatid kay Ate Pia at kay Kuya Alan. Narito po si Carol. Hello po. Carol, Kuya Alan, Ate Pia. Hello po. Ate Pia, Kuya Alan. Hi, Carol. Hello po. Kwento mo muna kung kamusta na yung anak mo. Ngayon po, di pa rin po ayos yung mata niya. Kasi po, yung napunit po yung iris niya. Yung gilid lang po yung naayos. Yung gitna po, parang, dilated na po yung mata niya. Tapos may natira pa rin pong cataract. I-laser po sa July. Tapos po, yung lens niya po, artificial na po. Ngayon po, dahil po sa cataract nga po. So the doctors will continue working on Opo, it? Maganda naman ang... regular check-up po. Bali, naawa ka lang din sa bata na opo, kasi has po, to go through so much treatments. And then, opo, tsaka po, lagi po minsan di po siya nakakapasok kasi dahil po sa mata niya. Doble po yung paningin niya. Sorry po, naiyak lang po. naintindihan namin, siyempre, anak mo yon at siyempre, health na niya at saka future niya ang pinag-uusapan. No? Ano yung naiisip mo? Ano yung definition mo ng justice? Para lang maintindihan namin. Naintindihan namin yung concern, malasakit, love mo dun sa anak mo. Naintindihan namin, hindi mo naman sinisisi yung bata, dahil parehong bata yon. But what do you mean by justice? Hindi, sa ngayon na lang po, gusto ko na lang po legal advice na lang po. Kasi hindi ko rin po talaga alam. Kasi po, bata nga po. Kaya ako natanong kung bakit justice. Halimbawa, nakagawa ng masama sa'yo, so gusto nilang ipakulong or yung may criminal liability. So yung iba, yun ang kanilang definition ng justice. Sa iba naman, katulad in this case, di ba, dahil wala naman nagsasabing sinadya nung bata at saka bata yon. Wala naman sa pag-iisip niya na makasakit. So yung pinag-uusapan natin yung civil liability. On that point naman, mismong yung parents nung kalaro nung anak mo, pumayag magbigay sa barangay precisely dahil nakita din lang may obligasyon din sila. Unang-una sa moral obligasyon, di ba? Yung ginawa kasi ng anak mo, may obligasyon ka doon. Hindi mo lang basta pwedeng sabihin na walang malay pa yung bata. So, halimbawa, pumasok kayo sa tindahan, dala mo anak mo, naglaro siya doon, may nabasag. Pinabaya mo kasi yung anak mong maglaro doon, alam mong bata. It doesn't mean na wala tayong obligasyon to teach them. But sabi mo kasi hindi na bayad yung issue. Tama nga ba kasi they stop paying? Yung lang po, yung sa gamot po, hindi po nila binigay. Tsaka yung usapan po din namin na pamasahe na siya naman po nag-offer noon. Kaya po pumayag ako. Bilang isang nanay, no? Unang-una sa lahat, and ito naman hindi ko to sinasabi dahil nangyari yung dinanas mo ngayon na hirap sa anak mo, tsaka nakita mo yung anak mo.
Anti-gun talaga ako eh. Galit talaga ako sa barel kahit sa laro ang barel. Kasi nga, iniiwasan ko, Kuya Boy, na may mangyari. Dahil nga, paano mo sasabihin dun sa bata na huwag mong ituro yung barel dun sa mukha o sa katawan ng kalaro niya? Eh, yun ang nakikita niya sa TV. Yun yung nakikita niya sa video game. Yun ang nakikita niya. Kaya sa akin, it's the responsibility of the adults, the parents, even government, na huwag nyo na kasing bigyan ng barel. Yun ang sa akin talaga, yun ang paniniwala ko. Mangyayari to. And so, yun yung katanungan na, ano gagawin natin ngayon pagkatas mangyari? Diba? Eh, hindi naman pinagbawal yan. So, when you say justice, ang pumapasok naman sa isip ko is, pwede kang maging isang champion ng mga nanay laban sa laro ang baril na nakakasakit. Kasi ang pellet gun na yan, the evidence is your son. Thank God he's alive. Thank God na may magagaling na doktor, okay naman yung isang mata niya, pero kahit na, nagdudusa kayo ngayon bilang isang pamilya, correct? So, ano ngayon ang legal obligations? Okay, merong principle na vicarious liability. Ang ibig sabihin nun, kung ikaw ay in charge sa taong ito, pwedeng ikaw ang singilin. That can happen to employer and employee. Pag may nagawa ang employee, kunyari ang truck driver, may nabundol, pwedeng may vicarious liability ang employer, yung may-ari ng truck. Ganon din ang parent and child. Pag ang child nakasakit, may vicarious liability ang parents. I'm giving you a way to find justice na join me in my crusade. Na wag nang palaruin sa mga bata ang mga nakakasakit na bagay. Diba? That's one. And then the second is, kung nagkukulang man talaga ang parents, kasi medyo hindi ako clear, kasi tama ba na 15,000 pero may kulang pa sa'yo? Anong usapan niyo sa barangay at sinunod ba yung usapan o hindi? Hindi po. 14 plus nga po na pumayag na lang po kung hulugan. Oo. Tapos naging 10K na lang nga po kasi nga umano po sila. Tapos po, bali nag-ano po sila ng 1.5 po every 15 days. Tapos po, nasabi po nila, magbibigay po sila ng pamasahe tuwing may check-up. Tapos dinagdag ko na lang po na sana sagutin na rin nila yung sa gamot. Tapos yung lumabas po kami ng ospital, chinat ko po agad siya na ito po yung reseta, baka pwede yung pasuyo na lang ako, ganyan. Tapos sabi niya, hindi, hati lang kami. So, hindi naman ganyan yung usapan natin. Hanggang sa, wala po ako nagawa. Sabi niya, wala akong pera yun lang. Tapos bigla pong makikita ko sa post niya, nag-swimming, tapos bumili, may washing machine na bago. Kaya po, parang... Masakit. Pakiramdam ko po talaga, wala po talaga sa kanila. Pagka hindi niya sinunod yung sa barangay, you can either try one more time sa barangay na sabihin i-enforce nila. Pero within a certain period at either hindi kayo nagkasundo or hindi talaga sumunod, pwede ka na mag-file sa korte. Pero bilang isang nanay na nahihirapan, 10,000 lang yun, di ba? Opo, maliit lang. Sagot na namin yun. Sagot na namin yun. Huwag ka na magpakahirap na pumunta sa korte. Bilang isang nanay, I want you to have peace. I want na lahat ng energy mo, mabigay mo sa anak mo na matulungan siyang mag-catch up sa school niya. Isang mata lang naman yan, awa ng Diyos. Opo. Marami pa siyang magagawa naman. So I want na yung energy mo dun mo mapunta, hindi dun sa ines. So bibigay ko na lang sa iyo yung amount na yan, pero pumunta ka pa rin sa barangay para patawag pa rin sila. Minsan, by just letting them know, mali kayo, konsensya nyo na yan, tapos focus sa anak mo. Minsan may release yun eh. Pero minsan, pag hinabol mo ng hinabol, kahit na ikaw ang tama, nakaka-exhaust din, di ba, ng energy mo yun eh. So if you ask me, yun nga, no? If you file a civil case, maganda chance mo na sa winning side. Kaya lang, may cost din sa'yo physically, di ba? So anyway, na-balance natin ng husto. We're really sorry that happened to your child. But let me assure you, by coming here and telling the story, yung mga nakapanood, magre-reassess yan sa mga laruan ng kanilang mga anak nila. Po. Thank you for sharing your story. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat po sa inyo. And God bless you, Carol. Kuya Alan, Ate Pia, yes or no? Susunod na po dito lamang sa... Itinuloy din ng team ng CIA with BA ang pakikipag-usap kay nanay kung paano siya makakatulong sa pag-iwas ng mga bata sa paglalaro ng baril-barilan
ibang wala ng ibang matulad sa kanyang anak na masapanganib ang kinabukasan. Kami nagbabalik po dito sa CIA with BA, Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Mga katanungan po ng bayan na mabilis sasagutin ni Kuya Alan at Ate Pia. Umpisahan natin. Sino ang unang magtatanong? Ako po muna, Tito Boy. Go! Ate Pia, Kuya Alan, totoo po bang pwedeng puwersahin ng nagpapaupa ang umuupa na paalisin ng bahay kapag hindi na ito nakakapagbayad ng renta? Yes or no? No. Hindi pwedeng ikaw ang mamuwersa. Hindi pwedeng you take the law into your own hands. Korte o yung kinaukulan, di ba, yung sheriff, ang magpepwersa sa kanyang umalis. Alam mo, Kuya Alan, di ko alam yun. Akala ko talaga pwede at madalas ang nangyayari niyan dahil maraming mga boarders, does that cover yung mga boarding houses? Halimbawa, hindi nakapagbayad ng 2-3 buwan, bigla na lamang paalisin ng may-ari. Hindi pwede yun? Hindi. Kailangan kasuhan mo siya. Kailangan dumaan doon. Pwede ito ilapit sa barangay? Pwede. Ayun. Pwede ang barangay ang magdesisyon, pero hindi yung may-ari ng boarding house, unang bahay ang magsasabing, umalis ka bukas. Hindi ka Pwede niyang sabihin. Pwede niyang sabihin. Pero pag hindi sumunod, yung puwersa, wala sa kanya. Yung puwersa, keyword. Puwersa. Hindi rin pwedeng puwersahin ng barangay. Pwede lang magdesisyon yung barangay na mali ka, tama ka, umalis ka na. Pero kung ayaw niya, sa korte ka pa rin na pupunta. Pero kung mali ka, hindi lang pagpapaalis sa'yo ang pwedeng gawin ng korte. Pwede pang sabihin, ito yung mga danyos, ito mga damages na kailangan mong bayaran habang nandiyan ka. Klaro. Pangalawang katanungan. Ako po, Kuya Alan, Ate Pia, totoo po ba na hindi na kailangang dumaan sa korte kapag gustong mag-adopt? Batas niya yan. Ate, ikaw sumagot nun. Yes. Ilang taong kong tinabaho tong bagong batas na to and we created the National Authority for Child Care kasi may ampon akong anak. Nakita niyo siya kanina, nandito siya. Mga ampon until the new law was created, ang tagal na proseso. Pagkatapos yan ma-screen ng DSWD, pupunta ka pa sa korte at maraming inaabot ng taon-taon. Magbibinataan na yung bata, dalaga, hindi pa maampon-ampon. So yung bagong batas natin is administrative na lang. DSWD and Kuya Boy, kasama yan sa mga diniscuss natin kay Secretary Rex Gatchaliana. We are proud of that law and we want DSWD to fully support that implementation kasi mas maraming bata will be able to have their permanent homes with their new family. Susunod din sa proseso but within the DSWD na yon. Galing naman. Yeah, so for those watching, there are those who already have cases pending in court. Choice nilang tanggalin sa court and ilipat dito sa National Authority for Child Care. Oo, or kung patapos na rin naman sila, tapusin nila. Yun yung mga pending lang. Pero ang tanong mo naman is, here, now, hindi na. Doon ka na sa National Authority. At ang author nun ay si Ate Pia. Pangatlong katanungan. Ako po, Kuya Alan, Ate Pia, kung may nagnakaw, tapos ibinalik niya yung ninakaw niya, hindi na pala pwedeng makasuhan o makulong yung nagnakaw, yes or no? No. May Supreme Court case na yan. The mere fact na nagnakaw ka na, nakuha mo na, consummated na yung crime. So kahit bumalik ka para isole. Pero of course, hindi natin dinidissuade na isole. Kasi baka naman hindi nakita or baka naman yung may-ari sabihin, sige, dahil nagbalik loob ka, dahil nagmagandang loob ka, hindi na kita kakasuhan. Pero hindi excuse yun. So, kinahanap ko kotse mo, pumunta ka ng piskalya, ng pulis, kinasuhan mo, pagbalik mo sa bahay mo, binalik ko kotse, still liable ako ng pagkanap o pagnanakaw. But, i-emphasize ko yung sinabi naman niya, pero we are still encouraging na ibalik mo kasi baka nga naman hindi ka kasuhan. Ang tanong mo kasi is, hindi ka na ba talaga makakasuhan? Yes po. May karapatan pa rin kasuhan ka, pero nga, baka naman na maawa sa'yo o nakita human nature na sige na lang, napatawarin na lang kita. At least nakita yung remorse mo. Pero again, hindi ko alam yun. Totoo itong reaksyon na. Remember, Kuya Boy, sa pagnanakaw, may intent ka rin na nakawin yun, ha? Tama. So, halimbawa, nagmamadali tayo, malakas ang ulan.
kinuha ko, akala ko payong ko yon, payong nung iba yon. As soon as makita mong hindi sa'yo, isoli mo. Okay. Para nga mas klaro na hindi mo intent na nakawin yun. Intent is very important. Pero halimbawa, wala talaga akong payong. Nakita kong hindi akin, umulan, kinuha ko, ninakaw ko na yon. So kahit isoli ko later on, alam mo namang hindi sa'yo, kinuha mo. So Kuya Boy, the mere fact na may kinuha ka, so halimbawa may naiwan na cellphone dyan. Kanino to? Walang sumagot, binulsa ko, inuwi ko. Theft yun. Kasi alam mong hindi sa'yo kinuha mo Dapat naghanap ka ng... Kuya Alan, wala naman nagsabing akin. Hindi, iba yung halimbawa, pinost mo, na sa akin cellphone sino nawawala. So, hindi mo kinuha para sa'yo na. Kung may lost and found dito, dapat ibigay ko sa lost and found. Alright. Di ba? Kung merong katiwala dito sa opisina, binigay ko. But let's say, walang ibang tao, edi iuwi mo para isole, hindi pag nanakaw yon. Pero yung sabihin mo lang, ganito, wala. So, nakakita ka ng ice cream na, walang may-ari nito, kinain mo. Ninakaw mo yun. Pero alam mas mo, madalas mangyari yung ganyan, ha? Yes. Kasi wala namang tumanggap, edi bali pala yun. Pero ako may tanong pabalik. Kailan ka nagnakaw na pag sinoli mo, mapapasama ka pa? Asawa. Hindi. Pag nagnakaw ka ng halik, tapos sinoli mo pa, doble ang galit sa'yo. At least malapit yung sagot ko. Okay? Let's go to the last question. Kuya Alan, Ate Pia, totoo po ba na pag walang written contract, ang utang ng pera, pwedeng hindi na singilin yung umutang? Yes or no? No. Kasi pag umutang ka, let's say 1,000, 2,000, utang ka ng pera, di ba? We advise, o uulitin ko, laging ilagay sa kasulatan kasi proof mo yon. Pero pag wala kang kasulatan, pwede mo pa ring singilin yon, kaya lang mahihirapan ka ng proof. Di ba? Kunyari, after no, wala kang proof, di kayo nagsulatan na, ito pumirma ka, Kuya Boy, umuutang ka sa akin ng 10,000, pirma. Pag hindi ko nagawa yon, tapos tinext kita, sige Kuya Boy, I hope nakatulong ako sa'yo, I hope na magamit mo sa maayos yung binigay ko, tapos sabi mo, oo nga, thanks, di may proof ako. Diba? Hindi naman kasulatan ng utang yon, pero may nagka-proof ako. Mas magandang, sinabi na natin to sa mga show na please, anything you do na may obligasyon, kay pera man, sulat nyo para maayos. Natutunan natin yan. Hindi lahat ng legal ay moral. So halimbawa, nagkaroon tayo ng batas, pag walang kasulatan, hindi mo kailangang bayaran. Immoral pa rin na hindi mo binayaran. Yes, na pinautang ka, isoli mo yung pinautang sa'yo. Maraming salamat, Ate Pia, Kuya Alan. Ang dami naming natutunan. Klaro, no? Maraming salamat. At dahil pera ang huling katanungan, pera naman ang iuuwi ng isa sa atin. Dahil Alan Pia Pic sa magbabalik ng... Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. May problemang legal ka ba? Gusto po namin kasing sana maibalik sa amin yung kustodiya ng bata. Kung paano ko po kukunin sa kapatid ko po yung mana po namin. Kailangan niya ng pera, handa siyang sirain ang buhay ng iba, aalisan niya ng asawa. Kung papakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Ako yung abogado niyo. Magpapakamatay ako para makuha niyo yung anak niyo. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JC Organic Barley. Back on the show, Alan Pia Pic. You know the rules? Yeah! Ang first runner-up ngayon ay pwede nang magpaikot ng ruleta. Kung
kung saan pwede kayo manalo ng 2,000, 3,000, or 5,000 pesos. So, lahat mag-uuwi ng regalo. Para sa lahat. Okay. Yes! Maraming salamat. Okay, you ready to play Alan, Pia, Pick? Yes! Let the game begin. 3, 2, 1, go! Alan, Pia, Pick! 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 Sino yung huling nakalaban? Halika! Halika! First runner-up. Ito yung sinasabi ni Ate Pia na second season amendment. Ang iyong pangalan? Wilmar Cabrera. Wilmar Cabrera. Wilmar. Salamat po kay Alan at Ate Pia. Pwede mong paikutin ang ating ruleta. 5,000 ba? 2,000? 3,000? Go! Congratulations. Thank you po. Thank you, Wilmar. Salamat. God bless you. Ang ating winner, di ba? Taga saan ka? Permanent po, sa Tondo po. Maraming salamat, Mikael. At mabuhay ang mga taga Tondo. 3, 2, 1. Meron ka rin pagkakataon upang magpaikot ng ruleta. Di ba? Walang umuwi dito na talo. Tingin ko 5,000 yan. Palagay ko rin. 5,000, no? Thank you very much, Micaela. Maraming salamat, Kuya Alan. Micaela, may regalo pa dito. Sandali, pwede ako magpangaral. Pangaral ako. Kasi ang dami naming natatanggap na request ng payo, pati sa mga katanungan niya, puro tungkol sa utang, di ba? So sa atin mga Pilipino, biro-biroan naman yung balato. Pero please, gamitin nyo sa wasto yung mga pera nyo, whether tinrabaho nyo o nagsumali kayo ng game, gamitin nyo sa tama. Huwag yung papadala sa mga balato, okay? Sorry. Ay, naku, maraming salamat. Hindi pa rin matanggal-tanggal sa puso ko ang kwento ni Nanay Feliza. Pero ganyan ang buhay. Kita ko yung tapang din ng matanda. Di ba? I know what she's been through. Tapos steady lang siya. Kahit hindi ako kumain, makakain lang yung anak ko, intindihin nila, may sakit ang anak ko. Pero ganda ng attitude niya, no? Parang yung mundo, tinapon lahat sa kanya. Pero, sabi niya, basta hanap buhay ako. Ito hindi nila alam. Ipon ako ng extra. Akala mo naman yung extra niya, savings na malaki o ganyan. But pangbili lang ng bigas at konting ulam, pinakasimpleng ulam for 1 or 2 more days. Then wala na naman. But yung attitude niya, di ba? Talagang fighting attitude. So God bless her. Hindi, tsaka nung off-cam, tawa ng tawa si Kuya Boy dun sa labas. Kasi di ba sinabi namin na mag-grocery. Tapos parang may nagsabi... Sinabi ko, wag sako ng bigas kasi maglalakad ng malayo mabigat. Sabi niya, isang sako ng bigas, saka isang kahan ng soft drinks, kaya kong buhatin. 2 oras na nilalakad pa uwi. Kaya daw niya. Oo. And si pala, yung dalawa niya kasama, di ba? Si Soledad at saka si Margie. Kumukuha pala yan ng mga cellphone at saka yung mga baterya. Naglalakad ng 2 oras, i-charge sa bayan, babalik, tapos bibigyan lang ng konting thank you para nga magkailaw. Yeah, so... Sa akin yung mga cellphone niya. Sana magkaroon ng doon. Solar lights at saka charger, no? Tama. So, I mean, ako naman ang takeaway ko doon ay count your blessings. Let's count our blessings. At pag nagkaroon tayo ng pagkakataong tumulong to share, do it. Share your blessings. Pero it's time to say goodbye again, just for now. I know. And I'm very happy, Kuya Boy, that we have the opportunity to share our blessings and to share our knowledge. And di ko makalimutan, lagi ko naiisip yung ama ko when we end the show. Ang lagi yung sinasabi ng aming yumaong ama, kompanyero Rene Cayetano, huwag magpaapi, alamin ang batas.
kung may legal na kaalaman, mas mailalaban natin ang ating karapatan. Doon tayo sa tama dahil sa batas. Wala tayong kawala. Maraming salamat, Pilipinas, at sa inyong lahat dito sa studio. Kita-kita tayo muli next week. Dito lang sa... Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng JC Organic Barley. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng JC.